Sa pagdiriwang ng National Women's Month 2025, inilunsad ng Cultural Center of the Philippines ang Lakbay Sine para sa mga Inday. Isa po itong special online screening ng Cinemalaya Films para sa mga women deprived of liberty sa 3 bilangguan sa Iloilo City, Pototan, Iloilo at Bacolod City upang ipakita ang mga kwento ng mga kababaihang nakakulong at magbigay ng boses sa kanilang mga karanasan. At kaugnay nga mga ka-RSP, ngayon po ay mag-uusapan natin detalye patungkol dyan at makakasama natin ang Vice President at Artistic Director ng Cultural Center of the Philippines na si Mr. Dennis Marsigan. Magandang umaga po at welcome po dito sa Rise and Shine Pilipinas. Magandang umaga, Rod, Fifi. Maraming salamat sa pagbibigay ulit ng pagkakataon para sa Cultural Center of the Philippines. Thank you so much for being with us this morning, Sir Dennis. Ano po ba ang gampanin at layunin ng CCP sa pagsasagawa nitong Lakbay Sine para sa mga Inday? Ito po ay para sa mga women deprived of liberty. Go ahead, sir. Oo, kasi ang buwan ng Marso, siyempre ay alam natin na pambansang buwan ng kababaihan. Kaya ito ay isa sa mga proyektong inilunsad ng CCP. At dahil sa ang mga kababaihan na nawalan ng kalayaan, ay walang pagkakataon para makapanood ng mga likhang sining tulad ng mga pelikula. Kaya naisipan namin na gawin itong proyekto ito para naman magkaroon sila ng pagkakataon na mapanood ang mga karanasan ng mga kababaihan na naipakikita sa mga pelikula, lalo na sa mga pelikula galing sa Cinemalaya. Sir, nakakatawa yung ganitong programa. No? Ano po yung nakikita natin kahalaga na itong mga Cinemalaya films na ilalapit po natin sa mga women PDL at yung epekto ng sining partikular sa kanilang buhay? Alam naman natin na ang pelikula ay isa sa pinakamalakas siguro makapagbigay ng emosyon, no, para sa atin. At ang mga pelikulang pinili para dito sa Lakbay Sine para sa Super Inday ay mga pelikula na nagbibigay ng boses at ng pagkakataon para maipakita ang mga karanasan ng mga kababaihan. Sa palagay namin, sana naman pag napanood dito ng mga Super Inday natin, magkaroon sila ng pagkakataon at saka ng pag-asa na maaring sa hinaharap ang buhay nila ay mabago. At dahil sa pinakikita rin dito sa mga pelikulang ito na ang mga kababaihan ang pumipili talaga ng magiging kinabukasan nila. Ito ay magbigay din ng lakas ng loob pa sa kanila. Alright, sir. Ano po yung mga pelikula na tampok dito at paano po ninyo pinili, no? Itong mga pelikulang to na talagang makikinabang ang ating mga women's deprived of liberty? Karamihan sa mga pelikula ay nagtatampok sa mga kababaihan na may karanasan na kakaiba na sila ang pumipili sa mga kailangang mangyari sa buhay nila. Halimbawa, ang ibang mga pelikulang palalabas ay kagaya ng Mayohan ni Dan Villegas. Kabilang din dito ang Balota ni Kip Oebanda. At isa siguro ito sa pelikulang bagay na bagay sa panahon ito kasi sa pelikulang ito pinakikita ang isang guro na pinipilit niya na gawa ng paraan na yung mga balota na ginagawa sa halalan. Oo, isa yun. Sir, napanood ko to sa sinehan. Sobrang ganda. Very diba? timely. Oo, dahil talagang sa katauhan ng karakter na ginagampanan ni Marian Rivera, talagang ginagawa niya ng paraan na yung mga balota at yung mga boto ay masiguradong mabilang at hindi mapunta sa kamay ng mga tao na naghahangad na wag na itong makasama sa bilangan. Sir, you mentioned para magkaboses sa ating mga women deprived of liberty. How? Kasi kung minsan kapag ikaw ay halimbawa, alam natin to na nasa mga pag-aaral na kapag ikaw ay nawalan ng kalayaan, ang nasa sa isip mo kung marahil o nararamdaman mo, wala ka ng pag-asa sa buhay. At dito sa mga pelikulang ito, pinakikita na ang mga kababaihan ay may karapatan at saka may kakayahan na piliin ang maaaring mangyari sa kanilang kinabukasan. Kaya kung sa pamamagitan lang ng panonood ng mga pelikulang ito, ay mabigyan natin sila ng lakas ng loob o ng pag-asa, sa palagay namin na ito ay isang malaking bagay na. At saka hindi naman araw-araw na maaaring yung ating mga kababaihan na walang kalayaan ay makakapanood ng mga pelikula.
Kaya nagpapasalamat kami doon sa ating kasama sa proyekto ito, ang Super Indoy Prison Art Project, at syempre sa Bureau of Jail Management and Penology sa pagpapaunlak na magawa itong proyektong ito. Sir, nabanggit nyo, no, ito'y paraan para mabigyan sila ng boses. So, kamusta naman po yung naging film screening po natin? May pagbabago ba na obserbahan sa pamumuhay nitong ating mga women PDL? Doon sa una nating ginawa nitong unang linggo ng Marso, no, nakita natin na meron rin kasing pagkatapos ng pelikula, nandun din yung mga filmmakers online, no, pinakikita online, at nagkakaroon ng pagkakataon yung ating mga super inday na talakayan, may consultation. Meron question and answer, meron tayong open forum para mabigyan din sila ng talagang pagkakataon na makapagsalita, maibahagi yung sarili nilang kasaysayan, masabi kung ano yung dating sa kanila ng pelikulang pinalabas. Alright, bilang bahagi po ng pagdiriwang na National Women's Month, ano po ang mensahe natin sa mga kababaihan na nakaranas sa pagsubok at lalo na syempre, no, papakita rin natin paano niyo po nakikita ang papel ng CCP sa pagpapalakas ng kanilang mga kwento? Ang CCP, sa kabila ng alam natin na hanggang ngayon ay kinukumpuni pa, sinasaayos pa yung ating gusali, itong sa proyekto ito, pinakikita natin na ang CCP ay nagtatangka talaga at nagsisikap na makarating tayo sa anumang bahagi ng ating bansa. At sana sa pamamagitan ng proyekto ito, maiparating natin sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga kababaihan na nawalan nga ng kalayaan, na ang CCP ay kasama nila sa pagpupunyagi, na mabigyan sila ng boses, mabigyan sila ng pagkakataon na makibahagi sa mga likhang sining na ginagawa ng CCP at hindi lang sa likhang sining, kundi sa kanilang mga buhay na mahalaga ang sining sa kanilang buhay. Yun. Sir, napaka-noble cause nitong ating proyekto, no? Ano po yung nakikita natin sa mga susunod na taon? Kasi nabanggit Iloilo, Bacolod City, mas lalawak po ba ito sa iba't ibang lugar para mas maraming women PDL ang makapanood at mabigyan ng boses po yung kanilang buhay po? Nagpapasalamat ka kami at nandito tayo ngayon sa RSP. No? Siguro sa pamamagitan nito, baka magkaroon din ng pagkakataon na maipalabas ito sa iba pang bahagi ng Pilipinas at baka magkaroon pa tayo ng ibang mga kakampi na maaari nating maibigay din sa kanila ang pagkakataon na ito. Hindi lamang doon sa Iloilo, sa Putuan at sa Bacolod. Kasi sa Zamboanga kay Sir Xavier Solda, sana magawa rin yan. Sa BGMP. And Virgin Love Fest on June. Abangan natin yan. For other details, sa inyong Facebook page, no? Cultural Center of the Philippines. Mabuhay ang pelikulang Pilipino. Yan, ang sining ng Pilipinas. On that note, maraming salamat po sa pagbabagi sa amin ng inyong mga detalye patungkol sa Lakbay Sine para sa mga inday. Nakasama natin ngayon, Mr. Dennis Marasigan. Thank you so much. Thank you, sir. Maraming salamat.